Master Jet, tama po ba na kunin ng pinagsanlaan ng ATM yung bonus kapag may kulang sa monthly interest ng loan? Just hide my identity po. Thank you. Actually, ito po ay common na nangyayari ngayon, no, na kaka-release ng bonus ng mga empleyado ng gobyerno. Hindi lamang po ng mga guro ng DepEd, kundi lahat po ng mga empleyado ng gobyerno na nakasangla yung kanila pong ATM card na doon po sa pwedeng pribadong individual o kaya ay mga private lending institutions. May mga tendency kasi na doon sa naging utang na kung saan ay collateral yung sahod na pumapasok doon sa payroll account ay hindi nababayaran ng buo, no, yung monthly obligation doon sa pinag-uutangan. Kaya ang nangyayari kapag may mga benepisyong dumadating ay doon kinukuha ng lender yung kulang sa payment sa previous months, no, at saka ito ay ginagawa nila para maging updated yung loan account mo. Unang-una, ito ay personal ko po na opinion, no. The moment na nag-a-apply tayo ng loan sa isa pong bangko ay mayroon po tayong pinipirmahan na yung application po natin. Kung hindi po siguro na-explain sa atin, maaaring nakasulat sa likuran, no, yung terms and conditions ng loan. At pwede na sa loan na yon na conditions ay nakasaad, no, na pwede nilang gawin yung ganon, no, na kapag hindi updated yung payment mo from your salary, pwede nilang kukunin from any benefits na papasok sa account mo. Pagka po may ganon statement doon sa conditions ng loan na nilalagdaan po o pinalalagdaan sa borrower the moment na nag-a-apply. Madalas hindi na po yun na ini-explain at hindi na po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na basahin lahat yung napakahaba at napakaliit ng mga letra na nasa likuran ng application form na mayroong terms and conditions sa itaas. Pwede kasi na nandoon po, no? At the moment na tayo ay pumirma at nagpatuloy sa proseso, it means na tayo ay nag-agree doon sa terms and conditions set by the lender. Ang problema dyan kasi hindi po yun covered ng anuman pong agreement with the Department of Education kasi nga yung pagpapautang nila ay hindi naman nakasalary deduction doon sa sweldo from DepEd. No, yung parabang outside of the DepEd transactions, outside na doon sa automatic payroll deduction system nangyayari itong pagsangla ng ATM card. So, labas sa DepEd sa anuman pong agreement ninyo at hindi po kontrolado ni DepEd ang kung anuman pong nilalaman ng terms and conditions ng mga lenders na yan. No? So, in that case, ay hindi po control ni DepEd at wala pong power sa DepEd over those lenders. So, ang nangyayari parang between you as the borrower and the lender. May mga instances din kasi na, of course, kung nakasulat doon sa terms and conditions, pwede nilang sabihin na nag-agree naman kayo doon. Kung hindi naman po nakasaad, hindi naman po nakasulat, then siguro pwede po natin tanungin si lender kung bakit. No? Pwede pong maging sagot talaga nila ay para maging updated yung payment sa inyong loan sa kanila. Kaya nga po ito ay isa po sa pinag-discourage ni DepEd na gawin ng kanyang mga empleyado yung magsangla ng ATM card sa pribado na mga nagpapautang. Kasi sa part po na yan ay wala pong hold tayo, no? Wala pong nagko-control ng kung anumang interest rate na kanila pong ibibigay, wala pong nagko-control sa mga charges, no? So kung magkano yung gusto nila na ibigay na charges, tapos tayo naman ay lumagda lang diretso, pumirma lang ng documents, ay pwede talagang parang
naging yun yung kanilang paninindigan, no? Well, pwede naman po sila mareklamo, pero that would be another issue and another another gastos, no, and stress for the part of the borrower. Ang punto po natin dito ay pwedeng ganon yung mangyayari, nga it's happening, pero as to kung tama ba, no, kung mayroong agreement ay pwedeng tama yung ginagawa nila, no, or kung kayo mismo ay talagang nag-agree from the start na ganon yung mangyayari, then pwede nating sabihin na may punto, no, yung kanilang ginagawa. Pero kung wala naman naging agreement, ay pwede naman sigurong pag-usapan kung bakit ganon yung nangyayari. At kung may other options ba sa lender na pwedeng mangyayari para maging updated yung loan account ninyo doon sa kanila, no. So noong tayo po ay nakipag-usap sa sender natin tungkol po sa isyong ito, ay nakita po natin na medyo luging-lugi siya doon sa naging sitwasyon, no, ng kanila pong terms and conditions. And siguro sa nakikita din po natin, malaki din po yung naging kulang niya sa payment sa monthly interest ng nasabi pong utang doon sa pinagsanglaan ng kanya pong ATM card. Kaya siguro yun po yung nangyari, yun po yung ginawa ng lender. Kaya siguro whenever we choose to apply for a loan na isasangla yung ATM card po natin, ay pag-isipan po nating mabuti, no. Kwentahin po natin, wag lamang yung maging net proceeds natin, kundi yung maging monthly po na bayarin kung kaya ba ng atin pong available na net pay, at kung meron pa ba tayong natitira for our daily needs, no. Kasi kung from the beginning nakikita na po natin na talagang hindi tayo makakasurvive sa kakabayad sa ganitong halaga at ganitong uri ng terms and conditions, ay mas mabuti po siguro na maghanap ng other lender na pwede po makapag-offer sa inyo ng medyo mas magaan na conditions, at doon po tayo mag-avail, no, mag-agree at mag-avail. Siguro yun po ay isang bagay na dapat po nating isaalang-alang before we jump into conclusions na mag-avail agad ng loan sa isang lender, na kasi maganda yung proceeds, no. Titingnan po natin yung monthly na obligation, kung kaya ba at kung masusurvive ba natin, kasi at the end of the day baka po humantong tayo sa punto na pati yung mga benefits, mga bonus sana ay for our needs, no, ay hindi na natin nakukuha kasi parang kinukuha na siya ni lender pang bayad doon sa kulang sa ating monthly obligation. So sana po ay yun po ay isang bagay na dapat nating tingnan at alalahanin before po tayo gawa ng desisyon, especially po sa financial na aspeto.